Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ranido. Maligaya akong ibabahagi ang isang kwentong para sa akin ay nakakatakot. At mula ito, sa ninong ko na pinsan lamang din ng aking ama. Malapit kami ng ninong dahil wala kasi silang naging anak ng kanyang asawa. Tapos doon na ako lumaki sa kanila. Ayos lang naman sa tatay ko, gawa ng marami naman kami magkakapatid. Hindi ko lang inaasahan na may karanasan pala siya dati. At ang tagpong yun ay nakamulatan niya pa ng magbinata na. Nangyari daw ito sa may liblib ng Don Marcelino sa may Davao del Sur. Eksaktong 1990. Tandang-tanda niya umano ang lahat dahil paparating umano ang kaarawan niya noon. Itago na lamang natin sa pangalang Jopar ang ninong ko. At para lubos ninyong maunawaan, ito na ang kwento niya. Isang hamak na magsasaka ang kanilang pamilya. Pero ang lupain na sinasakay pagmamahari din nila, malaki, 7 ektarya mahigit, na siya namang may iba't ibang pananim nun. Niyog, mangga, karamihan ay prutas, may durian at rambutan. May maisan din silang malawak. Malayo ang kanilang kapitbahay pero hindi ito naging hadlang para magkaroon ng kaibigan. May kababata itong si Jopar. Pilyo, mapagbiro at makulit. Pangalanan na lamang natin ang kaibigan ni Jopar na Trasmon. Ito lang ang bahay nila Trasmon ang pinakamalapit sa kanila. May kaya daw itong sila Trasmon kasi nga ang mga magulang nito ay may mga negosyo. Pero ang negosyong ito ay naroroon banda sa mismong Davao, sa may syudad. Malaki ang bahay, malapad at talagang masasabi mong angat sa buhay. Kahit na isang palapag lang, pero napakaganda. Kila Jopar naman, bagamat malawak ang kanilang lupain, pero kayod kalabaw pa rin umano. Walang ibang inaasahan kung hindi ang kita lamang sa mga tanim. Hindi daw kasi nakapagtapos ng pag-aaral ang mga magulang. Tapos 5 silang magkakapatid at puro babae ang mga kapatid niya. Lahat ng ito ay nakapangasawa ng hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Isa pa nga umano, nakikisilong lamang sa tahanan nila at hindi nagbuo ng sariling matitirahan. Karaniwang bahay lamang ito. Malaki man pero hindi talaga masasabing pulido. Gawa sa kahoy na nakaangat sa lupa ng lampas tao. Kumbaga may silong at may mga manok sa silong. Kaya lang naman sila naging malapit nitong si Trasmon gawa ng wala lagi ang mga magulang noon. At gala lamang ng gala itong si Trasmon. May mga katiwala naman at wala talagang problema. Naging magkaklase sila simula elementarya hanggang 3rd year. Kapag walang pasok, hindi na bago kay Jopar na itong si Trasmon ay naroroon sa kanila. Kung ano-ano na lamang ang pinagkakaabalahan. Gaya ng tirador, akyat ng niyog, ligo sa ilog, mamimingwit at sangkaterba pa. Napapansin niya nga lang na may pagkakataon naman na para bang may pagkasaltik sa ulo ito. Sobra daw may kakaiba lang bukod pa doon sa pagiging palabiro nito at pilyo. Parang may mga pagkakataon umano na parang wala sa mood, hindi mapakali, tapos biglang nawawala. At hindi na magpapakita pa. Magkikita man sila ay doon na sa eskwelahan o kung hindi naman kay kapag napapadaan na si Jopar sa bahay ng kaibigan patungong eskwelahan doon. Sabay kasi sila palagi. Tinatanong niya naman ito pero ngisi lamang ang nagiging pagtugon. Bungal pa ang ngipin kasi nga ang lakas kumain ng mga matatamis. Itong 2 ngipin sa harapan kalahati na lang yung natitira. Bagay naman na ito yung nagbibigay ng kakaibang ngiti kaya laging napapatawa si Jopar sa kanya. Pero ni isang beses, hindi sila nagkakagalit. Nagtatalo pero parang wala lang. Hindi nagkakatampuhan. Kumbaga, cool lang lagi. Bagay naman na parang magkasangga sila noon. Kapag nasa eskwelahan, sino man naman tumukso kay Trasmon, ipinagtatanggol niya.
Hindi kasi sumasagot sa panunukso itong si Trasmon. Tahimik lang. Tawa ng tawa. Ayaw naman itong mangyari ni Joper gawa ng nasasaktan siya para sa kaibigan. Hanggang sa may pangyayari umano sa lugar nila na naging dahilan para matakot ang mga tao. Siyempre, alam niyo na, may gumagala umanong aswang. Payapang lugar mula noon pa tong lugar nila. Walang karasan. Pero bigla nila umanong nagbago. May mga kanika nilang hinaing ang mga tao. May mga alagang hayop na namamataan na lang na wala ng buhay. May mga manok na animoy kinoridas ng maaangis na halimaw. May farm pa nga umano noon na halos kalahati ng mga manok nila patay. Nung una, hayop lang talaga ang pinaghihinalaan. Kaya nga nagsagawa ng mga patibong. Pero kahit anong gawin ay may nananalasa pa rin umano. Sa kabila ng lahat sa kanila banda, wala pang ganon. Sa sunod na nayon lang at sa ibang nasa malayo. Hanggang sa isang gabi, itong malayong kapitbahay nila Jopar, Rumonda, matanda. May kakaibang tapang daw ito. Hanggang sa namataan ng isang ubod ng pangit na nilalang na nilalantakan umano ang kambing. At yun na nga, ang sinasabing nilalang, isang aswang. Yun ang simula ng pagkatakot talaga ng mga tao. Walang gumagala sa gabi. Ang mga hayop pinapastol na lang sa malapit. Ultimong sila Jopar na alarma. Ang ate niya na pangalanan nating Eriona, pinapahiran umano ng langis kasi nga buntis yun. May pagkakataon umano na nagparamdam ang aswang sa kanila. Kaya nila pinoprotektahan ang buntis nito. Hindi na nagpapakita si Trasmon buhat ng natakot din siguro yon. Hanggang sa may pangyayari pang hindi na hayop ang tirada, kundi tao talaga. Bagamat hindi doon sa lugar nila ito naganap, pero nagdulot pa rin ito ng katatakutan. Mas lalong naging maingat ang mga tao ng mga panahon na yon. Magbabakasyon na noon at palapit na rin ang kaarawan ni Jopar. Inanyayahan niyang kaibigan na magtungo sa kanila dahil magdiriwang siya. Pero tumanggi ito. Ayaw doon ito. Naiintindi naman ito ni Jopar. Hanggang sa nakaisip ng paraan si Jopar. Bakit hindi na lamang daw sa bahay nila Trasmon? Pero hindi ito yung pagdariwang sa kaarawan mismo. Dadalawin niya ito sa ibang araw bago pa mangyari ito at syempre, may kainan. Sila lang ang magluluto. Marunong naman magluto ang dalawa at may katiwala din sila Trasmon. Magdadala na lamang siya ng mga manok doon. At dahil nga mas malapit sa kabahayan itong kina Trasmon, pwedeng anyayahan doon ang mga kaibigan nila sa lugar. Nga lang, hindi ito mangyayari kung hindi manghihingi ng paintulot si Jopar sa kanyang mga magulang. Malayo pa lang ay nagpaalam ng binata. At kung gagabihin, doon na lang siya matutulog kina Trasmon. Tumanggi ang mga magulang. Napangalanan natin silang Nanay Loma at Ate Prastin. Ano ka ba anak? Bakit hindi na lang dito sa bahay? Bibigyan mo na ng halaga yung kaibigan mo para masamahan ka niya sa kaarawan mo. Para sa akin ayos lang kung walang peligro pero delikado sa panahon ngayon. Hindi ako papayag dyan ah. Inihahatid ka na nga ng ate mo patungong kalsada eh. Nasa kusina sila ng mga panahon na ito. Nasa itaas ang kusinang yon. Tapos may abuhan. Nakaupo si Tatay Prastin sa tapat ng lamesa. Si Jopar ay nakaumang sa may patungong sala nun. Umaga naman po tay. Tsaka bakasyon po. Hindi naman ako magpapagabi doon. Kung sakali pong gabihin tay, doon na lang ako matutulog oh. Nagpupumilit si Jopar. Sumabat naman ang kanyang Nanay Loma. Pumapayag siya pero sasamahan daw siya ng ate niya. Siyempre naglikramo si Jopar. Buntis yun eh. Pinoprotektahan nga nila eh, sasama pa doon. Kaya nga hindi talaga nakakarating sa may kalsada kapag inihatid daw siya nito eh. Kasi nga, natatakot din yung ate niya. Hala sige, kailan ba yan? Huwag ka lang kakausap ng hindi mo kilala ah. Dadalawin na lang kita doon. Magiging dalawa yung pagdiriwang mo nito eh. Paglalaanan para sa kaibigan tapos para sa pamilya pero ano pa ba magagawa ko? Huwag mong dalhin yung mga hiniktan kong manok ha.
Pangtari yun. Yun na lang yung mga dumaga pa. Marami dyan. Kahit 10 yung nakpin mo. Tuwang-tuwa si Jopar. Napapayag na din sa wakas. Yung totoo, hindi naman ganun ka-stricto yung mga magulang niya eh. Kahit pa saan magpunta. May tiwala sa kanya, kaso lang ng mga sandaling yun may nangyayari talagang kakaiba. Sinaad ni Jopar na araw ng Huwebes. Sa Lunes pa ang karawan niya talaga, pero Huwebes ang ilalaan niya para sa malapit niyang kaibigan. Ayun na nga. Pagsapit ng araw na yon, umaga pa lang, nagpulasan na yung mga manok. Nagdakip si Jopar na marami. 6. Dapat gabi tinatakip, kaso nasa itaas naman ng puno eh. Natatakot din silang lumabas ng gabi nun. Nagtatatakbo na siya noon, bit-bit ng mga manok. Nagulat pa si Trasmon nang masilayan ng kaibigan. Dumiretso ito sa likod ng bahay at kinatay kaagad ang manok. Yung dugo sinalo sa tabo. Huy, pre, baka pagalitan ka ng mga magulang mo ha. Sabi ko naman sa'yo, doon na kapag wala ng aswang eh. Ang kulit mo. Mas makulit ka. Tsaka nagpaalam na ako. Wag lang ako magpapagabi. Pero kapag inabutan ako ng gabi, dito na lang ako matutulog ulit ha. Ayos na ba yun? Nasaan na ba si Manang Rosana? Patulong tayo sa kanya sa pagluto nito. May mga rekado naman kayo dyan, di ba? Itong katiwala nila Trasmon ay matandang babae ito. Laging nakabungis-ngis. Para bang walang problema sa buhay. Rosana ang ginamit kong pangalan para sa kanya. Sabi ni Trasmon, umalis daw yon. Siya nga lang doon mag-isa. Umuwi ito nung 1 linggo pa. Siyempre nagulat si Jopar. Walang kasama sa malaking bahay ang kanyang kaibigan. Hindi niya ito alam gawa ng wala namang sinabi sa kanya nung huli silang nag-usap eh. Sabi pa niya dapat sinabi para masamaan siya ni Jopar. Tiyak ay papayag talaga ang kanyang mga magulang nito. Ayos lang naman, walang makakapasok na aswang dito. Ihaw na lang lahat ng manok na yan. Mas maganda yung inihaw kasi mabango eh. Para mas madali lang din. Tumango si Jopar, tapos sinabi niyang si Trasmon na raw magbunot ng balahibo dahil pupunta niya mga kakilala niya. Malapit lang naman. Hindi katulad nung sa kanila na may ilang ektarya pa bago makarating. Bahala ka pero papayag kayo mga magulang nila, Jopar. Papayag yon. Gaya ng sabi ko, malapit lang oh. Naririyan lang sa unahan. Sige na. Asikasuhin mo to at babalik din naman ako kaagad. Umalis si Jopar. Sa lahat ng mga kaibigan nila na pinuntahan niya, isa lang ang nadala niya. Ito yung pinakamalapit na kapitbahay nila Trasmon. Nagulat pa yun dahil nga maraming manok eh. Sila lang daw 3. Wala namang nagawa si Jopar kung hindi ituloy yun dahil naroroon na. Umaga pa naman at malayong gumabi. Si Trasmon ang nag-ihaw. Nangangamoy inihaw ang buong paligid. Itong isa na kaibigan nila, kamag-aral lang din nila yon. Pangalanan nating Irot. Medyo chubby tapos napakasiba. Masaya para kay Jopar ang puntong ito. Nagkakatawanan. Pero pagsapit ng tanghali ay umandar na naman ang kakaibang kinikilos nitong si Trasmon. Bigla na lang itong hindi kumikibo. Parang hindi mapakali. Panay sipat sa may kakahuyan. Binabantay ni Jopar ito at baka bigla na lang magtungo sa kakahuyan gaya ng dati. Paniguradong hahabulin niya ito at baka mapano pa. Hanggang sa nagyayan dayak daw ito sa mga paa na animoy dumadabog. Napapatanong na si Erot kung ano bang nangyayari kay Trasmon at para bang tinamaan ng kung anong sakit. Ikaw muna yung humalili sa kanya sa pagluto ng inihaw, ano? Erot, sige na. Sabi ni Jopar. At kaagad naman itong sinunod ni Erot. Walang ano-ano'y lumapit si Jopar kay Trasmon. Hinila nito ang kamay at dinala sa loob ng bahay. Sa may bandang kusina. Doon niya kinausap. Nagtanong siya kung ano bang nangyayari dito. Hindi kaagad nagsasalita si Trasmon. Yung mga mata nito ay kapansin-pansing nangingilid yung mga luha. Kumuha ng tubig si Jopar at ipinaunom sa kaibigan. O ito, inumin mo muna pre. Alam mo Trasmon, parang may sakit ka. Hindi naman sa pinupuna pero nag-aalala ako sa'yo. May sumpong ka ba sa utak? Ano bang tawag dun yung mood swing? Loko, wala. Hindi ako baliw pa eh. Sabat ni Trasmon. Nabagyang nagpagaan ng loob ni Jopar.
Pero para talagang maiiyak umano ang kaibigan niya noon. Kinulit niya ng kinulit ito. Kung wala kang ganun, bakit parang iiyak ka? May mga pagkakataon na nawawala ka na lang bigla kapag gumagala tayo Maraming beses na kitang tinatanong dito at ngingiti ka lang Ano ba talagang meron? Bumuntong hininga si Trasmon. Nagtungo ito sa may sala. Naupo ito sa napakagandang muebles doon. Nakayuko na para bang nag-iisip pa sa mga sasabihin. Hanggang sa nagwika ito ng isang mahabang talata na siyang nagpakilabot sa buong pagkatao ni Jupar. Jupar, sana maintindihan mo ako. Elementarya pa lang tayo. Aswang na ako. Alam to ni Aling Rosana. Albularyo yun Siya yung gumagabay sa akin. Kanina hindi ako mapakali kasi parang lalabas ng wala sa oras yung pagiging aswang ko. Napatigil si Jupar sa narinig. Napaatras siya ng bahagya na animoy anumang oras ay tatakbo. Walang ibang nilalaman ang isip niya kung hindi itong si Trasmon ang nananalasa sa lugar. Ito ang tinutugis ng mga tao. Ang kababata niyang malapit na kaibigan. Lubusang nawindang talaga si Jupar. Hindi niya sukat akalain na isang aswang ang kaibigan niya. Pero habang nagpapatuloy daw sa pagsasalitay itong si Trasmon, unti-unting nalulusaw ang takot niya. Alam mo ba kung bakit parang lalabas yung pagkaaswang ko? Kasi may umaaligid na namang salot. Baka iniisip mong ako yung nananalasa sa lugar Ako yung nagbabantay. Maniwala ka sa akin. Yung salot, walang iba kundi tatay ko. Dito siya namimiktima. Nananalasa ng mga hayupan. Galit na galit ako. May mga pagkakataon di ba na bigla na lang ako nawawala. Dahil sa kanya yun. Iniisip niyang pagkain kita at siguro gusto makisalo kaya tinataboy ko siya. Sandali, naguguluhan ako. Anong sabi mo? May isa pang aswang? Tatay mo? Di ba na nasa negosyo yun? Paano aswang kayo? Ayon kay Trasmon, namana niya umano ang pagiging aswang sa kanyang ama. Ang totoo, kaya nasa negosyo ito lagi kasi iniiwas ng kanyang nanay sa karahasan. Pansin ba umano ni Jupar na kahit isang beses ay hindi nasilayan ni Jupar ang tatay niya? Huling pagkakataon yun pagkatapos niya sa elementarya. Dahil nga kinukulong ito sa kung saan naroroon ang negosyo nila. Pero tila ba nakakawala daw ito at napapadpad na sa kanilang lugar. Ang problema, hindi na rin umano nagpapakita doon sa nanay niya. Problemado ang nanay niya. Nais na nga lang daw ipapatay pero natatakot naman siya at baka hindi ito mapatay nun. Tapos tablahin pa yung sariling pamilya. Dating mabait itong tatay ni Trasmon, pero may naging kaibigan na isang aswang at yun ang nagturo sa kung paano maging marahas nun. Katunayan, kasama daw ito ng kanyang tatay ngayon. 3 umano lahat ng aswang. Si Trasmon ang pangatlo. Yung nangbagat ng tao, yun na yung kasama ng kanyang ama. At namataan niya ito ilang beses. Kung wala lamang umano doon si Trasmon habang nagbabagat, patay ang taong binagat. Nagkabunuan daw pero itong tatay niya hinayaan lang siya na para bang mas kumakampi pa ito sa ibang kauri kumpara sa kanya. Pansin mo bang hindi ako mapangali ngayon? Nandito sila. Yun yung salot na sinasabi ko sa iyo. Natatakot ako at baka may mangyari sa inyo. Kapag kumagat na yung dilim, hindi ko alam kung mapipigilan ko lalo't kapag sumabay pa yung isang kasama ng tatay ko. Umuwi na lang kaya siguro kayo muna, Jupar. Grabe naman ang lala naman ng sitwasyon sa loob ng bahay niyo, Trasmon. Paano ba tinanggap ng nanay mo yung tatay mo? Aswang naman, di ba? Tapos, nagkaanak pa. Mabuti hindi ka katulad ng tatay mo. Sabi naman ni Trasmon, walang alam ang kanyang nanay na aswang ito dati. Doon niya na lang nalaman pagkasilang na ni Trasmon kasi nga inamin niyang pagkatao. Pero wala na. Napasubo na daw kaya wala nang atrasan. Mabait naman daw talaga ang kanyang ama kaya nagtiwala ito ng gusto. Kaso nga lang ay nagkaroon ng kaibigang aswang. At yun ang nagpabago ng lahat. Ang totoong dahilan kaya umalis si Aling Rosana ay itong nangyayari ngayon.
Hindi daw kayang pigilan ni Aling Rosana ang isang aswang na kasama ng tatay niya. Dito na sinabi ni Jopar na uuwi na lamang siya. Tumango si Trasmon at sinabing pauwiin na rin si Erot. Ipadala na lang daw yung mga inihaw. Sandali, baka iba yung isipin ng mga magulang ko kapag umuwi ka agad ako. Siguro maya-maya. Hindi naman siguro lalapit yung tatay mo, di ba? Di ba gabi pa? Di nga. Maigi yung mga naisip mo. Halika dun tayo sa silid. Mungkahi ni Trasmon. Pumasok sila sa silid na pumaparbor daw sa kusina. Sumilip sa bintana si Trasmon. Sumilip din sa bintana si Jopar. Tapos sinabi nitong si Trasmon na titigaw daw yung manggahan sa unahan. Kung may nakikita si Jopar na 2 tao, yun na daw yun. Gulat na gulat si Jopar. Meron nga siyang nakikitang mga tao doon. 2. Nakasandal sa puno ang isa, habang ang isa naman ay nakapatong sa nakausling bato. Pero halos magkakatabi lang. Sa may bandang likuran nito ng bahay. At yun ang parating tinatanaw ni Trasmon habang nagdadabog yung mga paa kanina. Sabihin mo si Erot na umuwi na. Pabaunan mo ng manok na inihaw. Basta ikaw na yung dumiskarte. Sandali Trasmon. Saan ka ba pupunta? Tanong ni Jopar. Sabi naman ni Trasmon, lalapitan daw niya ang mga ito at susubukang itaboy. Kapag hindi ay wala siya magawa kundi ang bantayan na lang ang lugar. Pero sa mga oras daw na yon, lumapit daw ang mga ito sa kabayan o hindi naman kayo magtungo sa bahay nila Jopar. Tumango lang si Jopar. Pinauwi niya noon si Erot. Pero tumanggi naman ito gawa ng walang maayos na rason si Jopar noon. Hanggang sa sinabi na lamang niya na may aswang na umaaligid. Nakita ni Trasmon. Kaya yon, mabilis na kumaripas ng takbo pero tangay umano ang 2 manok na inihaw. Pumasok agad si Jopar sa bahay nila Trasmon. Tapos sumilip ulit doon sa bintana sa may isang silid. Nakikita niyang palapit na si Trasmon sa 2 aswang. Nasaan yung tao lang naman yon? Nakapantalon parehas. Pero hindi lang manilaw kay Jopar ang mga mukha dahil may kalayuan din ito. Nga pala, pangalanan natin ang tatay ni Trasmon na Bersido. Habang itong kasama naman na naging impluwensya sa pagiging marahas, Herman. Hindi naman kalakihang tao ang tatay ni Trasmon. May pagkabansot ito pero balbasin at tingin ni Jopar, yung nakasandal sa puno ay ang kasama nitong tatay niya na si Herman. Hanggang sa tuluyan na daw itong nakalapit itong si Trasmon. Pansin niyang nakikipag-usap. Kumukumpas pa ang kamay ni Trasmon na para bang pinapaalis sa mga ito. Pero hindi man lang gumagalaw. Nakatayo lang at nakatitig kay Trasmon. Hanggang sa narinig na ni Jopar ang boses ni Trasmon. Sumisigaw. Galit. Dahil dito ay hindi mapanatag si Jopar. Gusto niyang puntahan pero nag-aalangan siya at baka bigla na lang umano siyang sunggaban. Hanggang sa nakita niyang pabalik si Trasmon at nakasimangot ang mukha nito. Padabog ang bawat pagtapak nito at biglang huminto sabay sulyap sa mga nilalang. Sumigaw at sabi ay hindi daw siya nakikipagbiruan. Sa oras na lumapit ang mga ito sa kahit sino man sa mga kapitbahay nila, may mangyayari umanong hindi maganda. Matapos magsalita ni Trasmon ay tuluyan na itong bumalik at doon sa biranda ang direksyon. Kaya naman sinalubong ito ni Jopar. At dito sinabi ni Trasmon na umuwi na daw itong binata dahil iba na ang sadya ng mga nilalang nun. Magdahilan na lamang daw si Jopar sa mga magulang pero wag umanong sabihin ng mga nangyayari. Naiintindihan naman ito ni Jopar. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Nang makarating sa bahay, humahangos at namumutla. Natanong pa ng kanyang tatay kung bakit parang nagmamadali at umuwi ka agad. Tapos namumutla pa. Ngumiti si Jopar at sinabing natakot kasi siya sa kakahuyan. Pero ayos na. Nakapagdiwang na daw siya kasama ang kaibigan. Matapos lang makapagsalita ay nagtungo sa likod ng bahay si Jopar. Kinuha niya ang kanyang itak. Hinasa. Nag-alala ito sa kaibigan at baka totohanin nito ang pakikipagharap sa mga kapwa aswang.
Bagamat natatakot pero hindi niya ito hahayaan. Tutulungan niya umano yon. Hoy, anong ginagawa mo? Yung itsura mo napakaseryoso habang hinahasa yung itak. May kaaway ka ba? Kanina ka pa. Alam ko may problema ka nung dumating ka. Magkwento ka nga. Sabi ng kanyang ama na hindi niya namalayang nasa gilid na pala ito. Hindi na raw kayang ikubli ni Jopar ang lahat kaya siniwalat niya talaga ang totoong sitwasyon. Buong buo at detalyado. Kung anong natuklasan niya, sinabi niyang lahat yon. Gulat na gulat ang tatay. Sinabi pa noon na kung totoo ba yung mga narinig niya. Tumango si Jopar at nagwika ng, "Totoo po tay. Mukhang may gagawin daw na masama yung mga aswang ayon kay Trasmon At hindi niya daw po hahayaan ito. Ayos lang sa ibang lugar pero dito po banda sa atin Nagbabantay po si Trasmon. Dito tay, pansin mo bang sa kabilang nayon lang yung mga sigalot? Meron dun sa unahan pero malayo po dito. Si Trasmon po yung dahilan. Ilang beses niya na akong iniligtas sa tatay niya. Di ba nga nabanggit ko na nawawala na lang si Trasmon? Yun pa mga sandaling magkasama kami. Ang ginagawa niya, tinataboy niya yung aswang na nagbabalak ng masama sa akin Tutulong ako tay. Aswang yung kaibigan ko pero damay ko yung pagiging mabuti niya. Sandali, hintayin mo ako. Huwag mo sasabihin sa nanay mo to May sakit pa naman niya at baka atakihin pa. Mungkahin ng tatay nito. Medyo napanatag si Jopar. Kahit papano'y may kakampi ito at galing pa sa kanyang ama. Pagsapit ng gabi ay walang ginawa ang mag-ama kung hindi ang tumambay lamang sa silong ng bahay. Nagtaka nga noon ang kapatid at nanay ni Jopar. Pero ayon sa padre de pamilya ay nagbabantay lamang sa mga alagang manok dahil baka may aswang na nakarating na sa kanila banda. Itong mga sandaling ito, tila ba sinadya ng pagkakataon. Dahil habang nakatoka daw sila sa ilalim ng bahay, yung dalawang baka nila ay bigla na lamang nagwala. Takang-taka mag-ama. Kaya naman kaagad nilang sinuri yon. Hanggang sa doon ay kitang-kita nila kung ano ang nangyayari. Nagbubunong umano ang mga napakapangit na nilalang. May dalang gaserang Petromax sila kaya nakikita nila yon. Itong isa pinagtutulungan ng dalawa. Siguradong sigurado si Jopar na kahit nasa ibang anyo ito, may hawig pa rin umano kay Trasmon yung pinagtutulungan. Lalo't ang suot na damit na yon ay suot ng kaibigan niya. Dali-daling sinabi ni Jopar na si Trasmon yon. Sabi ng tatay niya ay tutulungan daw nila. Nakisali sila. At dahil nga may nilikha talagang ingay, nabulabog na rin ang tatay at kapatid ni Jopar. Maging ang isang anak ng kapatid niya na nag-e-edad 3 ay umiiyak noon. Nakakapangilabot daw ang ingay. Nang makalapit umano sila ay nagalit si Trasmon at bakit nga umano lumapit ang mga ito. Lumayo nang hindi daw madamay. Pero nagkatitigan lamang ang mag-ama at hindi tumango. Itinaas ang bawat itak na dala at tumabi kay Trasmon. "Pati ba naman kayo? Mang Trapstin, lumayo po kayo dito, huwag kayong sasali." "Kung anong pinaglalaban mo, ganun din yung sa amin. Tsaka nasa lupain ko ito kaya dapat lang na ipagtanggol ko yung lugar." Napakatapang daw ng tatay ni Jopar. Hanggang sa ayon, nagkaroon ng pagbubuno. Naging dihado si Trasmon kasi nga sino mang sumugod dito sa mag-ama, sinasalubong niya. Sugatan na ito. Pero sa kabutihang palad ay dumating daw yung kapitbahay nila na nabanggit kanina. Yung nagroronda. At sakto talagang nagroronda din itong mag-isa sa mga sandaling yon at narinig ang kakaibang mga tinig. Kung gaano katapang yung tatay ni Jopar, mas doble yung tapang nito. Tumulong yun pero kamuntikan pang mataga ng itak ni Trasmon. Kung hindi pa umarang si Jopar, malamang si Baka ang ulo Sabi kagad ni Jopar, huwag ang isa kasi nga kakampi nila ito Pero hindi niya binanggit yung pangalan. "Ano? Aba kaya pala katabi nyo? Taga saan ba ito at sino ba yan?" Hindi ko po kilala, Mang Bruno. Basta naabutan namin dito na nakikipagbunosyo dyan sa dalawa At sinabing hindi daw haya niyong mapanalasang aswang na mananalasa sa lugar na to. "Ma, sino ba tong impacto ito
Baka teritoryo na to, no? Hindi kaya ito ang nananalasa? Hindi siya. Itong dalawang ito, Mang Bruno. Nakita ko na to eh. Pinoprotektahan ng isang tong lugar. Hindi lang talaga nagpapakilala to. Walang ano-ano'y binaling kaagad ni Mang Bruno ang atensyon sa kalabang aswang na animay nagdadalawang isip na sumugod nun. Nang kumilos si Trasmon, sabay-sabay silang sumugod. Yung gasera umano ay halos hindi na sila abot ng liwanag. Nilapag lang kasi sa isang tabi at palayo sila ng palayo sa lugar. Hanggang sa itong kasama ng tatay ni Trasmon na aswang ay napuruan sa may patok. Abala kasi sa pag-atras ito kasi nga inaambahan nilang mag-ama. Umikot daw sa likod niya si Mang Bruno at nang magkaroon ng pagkakataon, tinaga kaagad. Dahilan naman para mapaatungal ito kasi nga baon na baon ang itak. Lumuhod yun sa lupa at doon na pinagtulungan tagain. Habang si Trasmon naman at ang tatay nito na nagbubuno, natigil. Itong tatay niya ay biglang tumakas. Hinabol ito ni Trasmon. Susundan sana nila ito kaso pinigilan sila ni Mang Bruno. Hayaan na lang daw magpatay ng mga aswang. Hindi naman makabulalas ng komento si Joparel baka makilala pa ni Mang Bruno na aswang ang kanyang kaibigan. Magpaganon pa man ay nag-aalala ito. Pero wala eh. Magiging malala lamang umano ka magsumunod pa siya. Patay daw talaga itong aswang na isa. Hindi may tsura. Dumating ang nanay ni Jopar. Iyak ng iyak. Napakalma naman yun ng tatay Prastin. Hinayaan ng labi. Hinabot ng umaga at napagkaguluhan ng mga tao. Si Jopar kahit pagod, puyat, hindi natulog. Hinantay niyang bumalik si Trasmon. Naroroon siya sa bahay nito kasama ang tatay niya na sa mga sandaling yun ay labis nitong nag-aalala. Umabot ng hapon. Wala pa rin. Yung isang labi ng aswang ay nailigpit na. Naging tao ito at hindi taga-tagal roon. Sabi ng mga kapitbahay ay baka napadako lang sa lugar para manalasa. Kinagabihan ay nabuhayan ng loob si Jopar nang nakita niya si Trasmon. Sa likod ng bahay, nakaupo sa may gilid ng kamalig. Nasaan yung tao ito pero ang daming bahid ng dugo. Lumapit si Jopar at kinamusta. Yumakap pa. Kala ko napano ka na eh. Si tatay kasama ko dito kanina pero umuwi kasi hindi ka dumating. Anong nangyari? Ang dami mong sugat oh. Doon tayo sa loob, tara. Huwag mong isipin yung mga sugat ko. Gagaling din ito kaagad. Yung tatay ko papatayin ko sana pero naawa ako. Sabi ko sa kanya huwag na siyang magpapakita dito. Sa susunod papatayin ko talaga siya kahit siya pa yung naging dahilan para mabuhay ako. Maraming sinabi itong si Trasmon. Ang layo daw ng narating niya at inabot pa ng madaling araw bago naabutan ng kanyang ama. Pero hindi niya piniling umuwi kasi alam niya namang umaga na at malamang maraming makakakita daw sa kanya at magdududa lalo't duguan. Pinili niyang palipasin na lamang ang araw. Tuluyang naging panatag si Jopar. Nasa maayos na kalagayan lang palang kanyang kaibigan. Dumating naman ang ama niyang ilang mga sandali noon pero nasa loob na sila ng bahay. Nag-uusap pero hindi na ganun kaselan. Ang maselan lang ay yung katagang baka bumalik ang kanyang ama. Pero hindi pa rin niya ito hahayaan. Huwag ka mag-alala. Kasama mo kami doon, Dong. Nga pala, huwag mo ring ipag-alala kasi nga kami lang nitong si Joe parang nakakaalam sa pagkatao mo. Mabait ka eh na may magpakatulad din ng anak ko na ubod ng pilyo pero ganun ka pa rin naman sa anyong aswang at hindi nagbabago ang isip mo. Yung iba walang patawad no? Nananabla ng kapitbahay samantalang ikaw namumroteksyon pa. Sabi ni Jopar. Mga ilang araw din ang lumipas ay nakabalik na daw si Aling Rosana. Kasunod nito ay umuwi na rin ang nanay niyang si Trasmon. Siguro raw nabatid na ng nanay ni Trasmon ang buong pangyayari kaya't ipinatawag nito si Jopar at taos-pusong nagpasalamat sa pag-unawa nito sa kanyang anak. Ang tatay naman ni Trasmon, wala na daw silang balita kung saan nagpunta. Pero ayon sa salaysay ng nanay, kapag nagpakita pa raw ito ay hindi na ito ituturing na kapamilya at wala na daw silang takot dito. Hindi na daw silang magdadalawang isip na ipapatay yun. Simula noon ay wala nang naganap na panggugulo o pananalasa ng aswang. Kaya maliwanag na ang tatay lang talaga ni Trasmon at ang kanyang kasabwat ang nagdulot ng matinding problema sa lugar.
Sa kasalukuyan ay hindi na nagkikita si Trasmon at si Ninong. Pagkatapos doon itong makapag-aral ay nagdesisyon itong mangibang bansa. Si Jopar naman ay nagkapamilya na rin at nagdesisyong bumukod ng tirahan. Dagdag pa ni Jopar, hanggang ngayon daw ay hindi pa rin niya lubos maisip at matanggap ang lahat na ang kanyang matalik na kaibigan at kababata pa ay isa palang aswang.